kita. Yan ang katawang dinayubay. Yan ang dugong ikinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Yan ang katawang dinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang nahirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Kayo'y nandiyan po na makisa sa misa ng Last Supper o huling hapunan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakahalaga ng gabing ito sapagkat dito itinatag ng ating Panginoon ang mga sakramento ng ating pakikiisa sa Kanya at pakikiisa niya sa atin. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay hindi nagsimba, hindi tumanggap ng banal na pakikinabang bilang pakikiisa sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat lubha akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lubay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bukod na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. O Diyos, naririto kami ngayon upang makisalo sa banal na hapunan na itinatag ng iyong anak sa layuning patunayan ang kanyang pag-ibig. Bago siya namatay, ibinigay niya ito sa amin bilang bago at walang hanggang sakripisyo.
Hiniling namin ang tunay na pag-ibig at buhay. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili na isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taon gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ang buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gagabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat na panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Ang kalis na pagpagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Ako ngayon maghahandog ng aking pasasalamat. Ang handog ko ay panalangin, sa iyo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ay anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, wika ng Panginoon. Mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Ang pagbasa ng Madalang Ebanghelyo ayon kay Juan. lulhati sa iyo, Panginoon. Nang bisperas ng pista ng Paskwa, nang mababatid na ni Jesus sa sumapit ang oras ng kanyang paglisan sa daigdig na ito patungo sa Ama, pagkatapos ang halin ng kanyang mga sarili na nasa daigdig, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Habang naghahapunan sila, nang maitanim na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, yayamang nababatid niya na ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala ng Ama sa kanyang kamay, at siya ay galing sa Diyos at babalik din sa kanya, ay tumindig sa hapunan, nag-alis ng kanyang mga kasuotan at kumuha ng tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay naglagay ng tubig sa palanggana at hinugasan ang mga paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, ay sinabi nito sa kanya, "Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus at winika sa kanya, "Ang ginagawa ko ay hindi mo nababatid ngayon. Maunawaan mo pagkatapos. Kailanman ay hindi mo hugasan ang aking mga paa," ang sabi sa kanya ni Pedro. Tinugon siya ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, hindi ka makakabahagi sa akin." Kaya winika ni Simon Pedro sa kanya, "Panginoon, hindi lamang ang aking mga paa, kundi pati ang mga kamay at ulo." Ano Jesus sa kanya, "Ang naligo na ay hindi na kailangang hugasan, kundi ang mga paa lamang, sapagkat malinis ng lubos, at kayo malilinis na kahit hindi ang lahat." Nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, kung kaya sinabi niya, "Hindi kayong lahat ay malilinis." Na mahugasan niya ang kanyang mga paa at makuha ang kanyang mga kasuotan at muling maupo sa pagkain, sinabi niya sa kanila, "Naunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Ang tawag ninyo sa akin ay Guro at Panginoon, at tama ang sinasabi ninyo, sapagkat gayon nga ako. Kaya't kung ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat maghugasan din ng mga paa ng isa't isa, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gumawa kayo katulad ng ginawa ko sa inyo."
ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Sa isang gathering one time, may nagtanong sa akin, Father, ano ang hindi mawawala pag nagsama-sama yung mga Pilipino? May sumagot na katabi ko. Napakadali niya. Pag nagsama-sama yung mga Pilipino, sigurado number 1, may pagkain yan. And secondly, may picture taking dyan. Hindi mawawala yan. Lalong-lalo na ngayon, panahon ng mga social media. Actually, pagkakuha mo pa lamang, naka-Facebook na agad para makita, malaman. Bakit nagsasalo-salo? Nagsasalo-salo yung mga tao sapagkat gusto nila na magkaisa. Yung mga kaibigan nila ay invited. Actually, ang iniimbitahan ay yung mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga kaibigan na minamahal nila. Kahit kung yan ay kamag-anak at hindi nila mahal at kaawayan, hindi nila imbitahan. Kahit dito nga nagkakaroon ng mga hinanakitan, pag hindi mo inimbitahan niya kamag-anak mo, sigurado yan, maghihinakit yan sapagkat ang kanyang impression, hindi mo siya kakilala o ikaw ay galit sa kanya, tapos na ang relasyon. Kahit ito ang dahilan kung bakit nagsasalo-salo. Pagkakaisa, pagkakaugnay, at doon nagkakaroon ng mas higit na relasyon. Sa mga pagsasalo, may mga pagkain. At kalimitan yung pagkain, iniisip kung sino man yan nag-organize niyan, ano ba yung pinakamasarap na pagkain na dapat dalhin. Kahit yung mga paboritong pagkain ang siyang dinadala kung yan ay bring a plate o kanya-kanyang dala, kung ano yung paborito niya, yun ang pinaka-specialty niya, yun ang dadalhin niya. At kung minsan kinukonsider din yung mga pagkain na dapat ibigay doon sa mga tao na siya magbibigay ng remembrance o hindi makakalimutan o kaya ito ay dapat sa mga tao na may sakit o kaya ay bawal, ito'y kinukonsider din sa mga pagkain. At pagkarapos ng pagkain, ito na, picture na. Actually, ito, pagkatapos ng pagkain, ito dati doon, kasi kulang yung mga film doon ng camera, di ba? Kakaunti. Kaya isinisig nila doon sa huli. Pero ngayon, hindi pa kainan, wala pa ang party, dire-diretso na, kuha na ng picture sa isa't isa. Dahil walang problema sila sa film ng camera. Kaya ito lagi, para magkaroon ng remembrance, para maalaala. At kung minsan ito ang basis ng kalang reunion, tayo mag-reunion at ito ang imbitahin mo yung present noong okasyon na yun. Minamahal ko mga kapatid, itong temang ito, itong pangyayaring ito, ay naroon sa huling hapunan, sa first na Huwebes Santo na ginawa ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagplano ng huling hapunan. Isang salo-salo para makasama niya yung kanyang mga alagad. At sinasabi dito maliwanag na yung mga alagad na yun ay minamahal niya hanggang sa katapusan. Inibig hanggang sa katapusan. Kaya't sila ang magsasama-sama. At dito rin sa pagsama-sama ito, mayroong pagkain. May pagkain na ginawa at inihanda ang ating Panginoon at ang mga alagad. At pagkatapos, dahil walang picturean dito, walang camera that time gusto ng ating Panginoon remembrance. Kahit makikita natin, sa Last Supper, sa huling hapunan, ay 3 bagay ang itinatag ng ating Panginoon. Ang unang itinatag niya ay yung sakramento ng Eucharist o Santa Misa. Sinasabi sa Santa Misa, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Tanggapin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Gusto ng ating Panginoon na huwag natin siya makalimutan. Gusto ng ating Panginoon na laging makasama natin siya at siya ay mapasa atin. Dahil alam niya na
siya ay aalis na ng gabing yun, nalalaman niya na katapusan na ang kanyang presence sa daigdig na ito. Kaya itinatag niya ang huling hapunan na ito upang makasama at magbigay sa kanya ng pakikisa sa mga alagad. Sinasabi rin dito na ako ang puno sa isang ebanghelyo. Ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang mga sanga na mawawalay sa puno ay mawawala ng buhay. Kaya ang nais ng ating Panginoon, huwag tayong mapawalay sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng buhay nang dahil tayo hiwalay sa Kanya. Kaya nga dito sa Eucharistia, patuloy ang ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Patuloy yung buhay ng Panginoon na dumadaloy sa atin. Physically, mentally, and spiritually. Ang dami ko nang napakinggan. Na sinasabi nila, Father, ako ay lumakas nang ako ay pinagdasal ninyo at nag-alay ako ng Santa Misa. Father, ako ay nakalibre doon sa aking kamatayan sa isang aksidente dahil ipinagdasal ninyo ako. Ako ay nakapasa sa mga eksamen dahil ipinagdasal ninyo at naramdaman ko yung biyaya ng ating Panginoon na yun. Father, dahil sa misa niyan, ako ay lumakas physically at nagkaroon ako ng tunay na kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Kaya physically, spiritually, ay lumalakas tayo. Habang nararamdaman natin na experience yung mga bagay na yon, spiritually sa ating pananampalataya ay lumalakas tayo at lalo tayo nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Sinasabi nga ni Santo Pio, ang sabi niya, mawala na ang maraming bagay sa atin. Huwag lamang mawala sa atin ang Eucharistia. Tayo pa rin ay mabubuhay. Ganito ka-importansya ang buhay para sa atin. At lalo-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Doon sa last conference na inatenan ko, ang sabi ng isang speaker, 33% ng mga tao ngayon ay nagbabalik loob sa ating Panginoon. Kung noong una, last year, ng panahon o start ng pandemya, sinasabi na ang daming mga taong bumalik at nagdadasal na ngayon. Yung dati-dati mga pamilya na hindi nagdadasal ay nagdadasal as one family, one community. At sila ay nakikita niyong patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Nang buksan ang simbahan para sa misa, ay 33% ang mas higit na nagsumisimba at nagbabalik loob sa ating Panginoon. Sapagkat na-realize nila sa Santa Misa sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon, ay lumalakas sila. At ito ang panlaban nila sa pandemya. Hindi lamang sa sakit, kundi yung pag-iisip na maraming kinokontrol dahil sa pandemya ito. Nagkakasakit sila sa pag-iisip, nai-stress sila, nadidepress sila, at ang kasagutan para sa kanila, realization nila, ay ang ating Panginoon. Doon sa isang misa ko one time, dahil may restrictions and numbers, ang daming nagpa-register para magsimba. At yung organizer na may problema na, kasi ang dami nilang dininay sa misa niyon dahil restricted yung number. Nang tumaas yung number, halos maging doble. At nagpaparegister yung mga tao, ganun din ang nangyari. At sinasabi nila ngayon sa pagbabalik sa simbahan ng mga tao, ay mas higit dumadami ang nagsisimba na kumumunyon. Ito ay isang tanda na nare-realize ng tao ngayon na kailangan nila ang Eucharistia para sa kanilang kalakasan, para sa kanilang buhay. At ito nga sinasabi ng ating Panginoon, kung tatanggapin ninyo ang aking katawan at iinumin ninyo ang aking dugo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. The second, ang pangalawang itinatag ng ating Panginoon, ay yung sakramento ng Holy Orders o pagkapare. Alam ng ating Panginoon that night
na ito'y hindi mangyayari kung walang magiging leader, kung walang gagawa ng selebrasyon na ito. Kahit sinabi niya doon sa mga alagad, kayo, do this in memory of me. Kayo ang magiging leaders. Kayo ang gagawa upang itong Last Supper na ito ay laging present, laging available sa mga tao, upang patuloy yung lakas at buhay ngayon na nanggagaling sa akin ay mapapunta, matanggap ng lahat ng sumasamba sa akin. Kailangan yung Sacrament of Holy Orders para ito ang maging pare at siyang mamuno sa Eucharistia. Gusto ko lang i-clarify Sacrament of Holy Orders. Kasi marami ang nagsasabi doon sa ibang mga grupo o reliyon na sila ay mga pare. Pero sinasabi natin, Panginoon, yung sacrament ay dapat matanggap ng isang tao bago siya maging pare at maging representative ng ating Panginoon. Kaya nga, dapat maliwanag yun. Kaming mga pare ay mga representative ng ating Panginoon. Ginagawa lamang namin. At sa Eucharistia, siya mismo ang nagiging na present sa Eucharistia. At siya ang tinatanggap natin sa pakikinabang natin. At pagkatapos, ay nagbigay ng isang utos sa ating Panginoon. Ang utos niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ipinapaliwanag dito na yung utos ng pagmamahal, yung love, is not a noun, kundi ito ay verb, action verb. Nang ibig sabihin, yung love na yan ay dapat sa gawa at hindi lamang sa salita. Kahit ipinakita niya kung paano gagawin, ang gagawin ay yung paglilingkod. At ipinakita niya mismo doon sa huling hapunan, nang hugasan niya ang mga paa ng mga alagad. Ito yung paglilingkod. Ito yung tanda ng pagmamahal. Pero nagawa lamang ng ating Panginoon na yon sa pamamagitan ng humility, na siya nagpakababa, na sinasabi niya kay Pedro, ako ay Diyos, subalit ako'y nagpapakababa at maghuhugas ng inyong mga paa. Dapat din tayo, kung tayo susunod sa Kanya, nabilin niya sa atin, gawin natin ang halimbawa niya. Magagawa lamang natin ito kung tayo ay may humility sa ating sarili. Magagawa natin maglingkod, magagawa natin magbigay ng tanda ng pagmamahal sa ating kapwa. Kahit minamahal ko mga kapatid, ngayong gabi ito ay naririto ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Naririto ang source ng ating buhay, physically and spiritually. Sana huwag tayong mawala at lagi tayong makiisa sa ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Bilang patunay ng katapatan natin sa pagmamahal at buhay ng ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak si Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may ikatlong araw, nabuhay na paguli, umakyat sa langit, nalulunglong sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at umupo sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan.
Sa huling hapunan, inihabili ni Jesus sa simbahan ang paggunita sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, upang may pagdiwang ito magpakailanman. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa bawat pagdiriwang ng misa, may alay nawa namin sa Ama, lahat ng aming ligaya at lumbay, sakit at ginhawa, pangarap at mga pagsisikap sa buhay sa panahong ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway manatiling kaisa ni Kristo na sa panalangin, sa sakripisyo at sa kanilang paglilingkod, ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway maglingkod ang mga may katungkulan sa bayan sa halip na paglingkuran at magsumikap para sa ikabubuti ng mga mamamayan na nagdaranas ng pagsubok ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa pamamagitan ng Eucharistia na aming pinagsasaluhan, kami naway magtipon sa pagmamahalan at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa Eucharistia, tumawid kami mula sa kamatayan tungo sa ganap ng buhay. Naway makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon ang mga kaluluwa ng mga namatay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, sa tuwing ipinagdiriwang namin sa Eucharistia ang alaala sa krus, ipinahayag namin ang iyong muling pagbabalik sa kalwalhatian. Samahan mo kami sa panahong iyon na kung kailan ikaw ay makakapiling namin magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdaralang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdaralang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, ito ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Na ginawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating nagagaling at nabuan niya ang Iglesyang Banal. Loobin mo, Ama, na may pagdiwang namin ng nararapat ang mga misteryong ito. Sa aming paghahandog ngayon ay magkabisa sana ang ginagawang pagtubos sa amin, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon.
At sumayin niyo rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang pumatakagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Sa pagdiriwang namin ng kapistahan, ay sinupil niya ang mga tukso ng ahas upang turuan kaming lumaban sa umang masama. Ipagdiriwang namin ang misteryo Pascual ng may malinis na kalooban upang makarating sa Paskuang walang hanggan sa kabila. Kaya kasama ng makapal na mga anghel at santo sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang paglilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kalugna ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niyang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigan. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isay ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig, kasama ang Santong Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buglo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimulan, na umaasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad ay iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo, anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuli at ipinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang tanda na tayo nagkakaisa sa source ng ating buhay na espiritual at relasyon sa ating Panginoon, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban. Nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan. Makapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ang aking kaluluwa. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na naanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, natin inialay. Buhay na ganapang sa aming
kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganamang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ipagkaloob mo, makapangyarihang Diyos, na kaming dumudulog sa tingin ng iyong anak, ay magkapalad na dumalo sa kanyang tingin sa buhay na walang hanggan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa misang ito. At para sa Biyernes Santo, pwede niyo buksan yung sinakulo para sa reflection ninyo. At meron din kong live na activity sa simbahan ng 1:00 ng hapon. Ito ay pagsimula ng 7 last words ng ating Panginoon. Pagkatapos yung pagsaliturhiya ng salita ng Diyos, pagsamba sa krus at yung Holy Communion. Yun ho mga activities natin sa Friday. At kung kayo ay hindi makakapunta sa simbahan, yung recording na ho yun ay inyong makapanood ng 6:00 ng gabi. At kaya pwede pa rin kayo makiisa doon. Maraming po salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.